tuloy-tuloy ang Voters Education ng Commission on Elections o COMELEC para sa bakong makina na gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Umiikot na ang Commission on Elections ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa para ituro ang mga bagong proseso ng pagboto sa Hatol ng Bayan 2025. Bukod kasi sa bago na ang itsura at moderno na ang teknolohiya ng mga gagamiting automated counting machines, dapat anya maging maingat ang mga botante ngayon sa mga gagamiting balota. Wala naman anyang problema sa pag-shade ng boto dahil kahit gatuldok, basa na ng makina. Pero ang pinaiiwasan nila, masira, mabasa o kahit malukot ng sobra ang balota dahil baka hindi na ito tanggapin ng mga makina. Pero yung timing mark sa gilid, napaka-sensitive kasi noon. Yun kasi ang pinakasusi kung bakit siya tatanggapin ng makina. Yun ang isa sa mga bine-verify ng machine. Kapag ka napunit yun, o kaya nabasa, o kaya medyo na-compromise, talagang i-reject siya ng makina. Paliwanag naman ng COMELEC, sakaling hindi tanggapin ng ACM ang balota ng unang beses, pwede pa itong subukan hanggang 4 na beses. Pero kung hindi na talaga basahin, lalabas na rejected na ito at hindi na mababasa ang boto. Sinabi naman ito ng COMELEC sa Voter Education Roadshow na isinasagawa sa buong bansa ngayong araw, kung saan idinedemo sa mga botante ang tamang paggamit ng mga bagong automated counting machines. Yung 1,800 municipalities and cities, meron tayong roadshow sa bawat isang barangay ng bayan na yan sa kasalukuyan sa araw na to. Sa libo-libong ACM naman na ipinadala ng COMELEC sa mga probinsya, may isang makina ang nagkaproblema sa screen sa Mindanao. Pero agad naman itong napalitan. Samantala, ngayong araw naman, nagsumite na ng kanyang apela sa COMELEC si dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice hinggil sa pagkakadisqualify sa kanya ng COMELEC 2nd Division. Muling tumatakbo si Erice bilang kongresista. Panawagan niya sa buong COMELEC Unbank. Kung mag-inhibit sila, pwede naman yung Court of Appeals. Mga justices, they can appoint justices para mag-determine whether I violated it. Kasi hindi sila tingin ko, hindi sila qualified na maghusga sa akin kasi sobrang galit nila sa akin. Simple lang naman ang sagot sa kanya ni COMELEC Chairman Garcia. Aniya, sana magtiwala pa rin siya sa proseso ng batas. Isa tutuwa tayo, kinikilala niya ang jurisdiction ng Commission on Elections. The fact na siya ay nag-file ng MR, isa lang ang ibig sabihin, alam niya that the COMELEC acquired jurisdiction. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.